Yun na po ang lahat at atin pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasyanawang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilang sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa kaligtasan sa bagay. Mapagmahal naming Ama, lumikha at Panginoon ng sansinukob, ang iyong pagkalinga ang nagtataguyod sa mga saliga ng daigdig, at ang iyong karunungan ang gumagabay sa daloy ng kalikasan. Taos puso kaming nagsusumamo, iligtas mo kami sa nagbabantang panganib ng bagyo. Ingatan mo kami sa lahat ng kapahamakan, at panatagin mo ang lahat ng unos na aming buhay na nagbabanta sa bawat isa sa amin. Manatili nawa kaming ligtas sa iyong mapagkalingang mga kamay. Masumpungan namin ang iyong kalooban sa bawat karanasan, at matapat ka naming mapaglingkuran bilang mga katiwala ng iyong sannilikha na may pusong puspos ng pasasalamat. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O mahal na Birhing Maria, aming masintahing ina, ipanalangin mo kami. Yakapin mo kami sa manto ng iyong pag-ibig at ipag-adya kami sa lahat ng kalimidad. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo na po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyong Panginoon. At sumaiyon. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Sa magkabilang pampang ng ilog, ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ng Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pag-asa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ng mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsupo muna tayong lahat. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, kaya't bigyan natin ng parangal, papuri at pasasalamat ang mahal na poong Jesus Nazareno. Bagamat araw ng Linggo, pinagdiriwang natin ang pagtatalaga ng gusaling simbahan, ang Basilika ng San Juan Laterano sa Roma. At kinikilala natin ang gusaling simbahang ito bilang ina ng lahat ng mga simbahan. Bilang isa ang unang Kristiyanong bahay dalanginan. Isa itong bahay, ngunit nung itong mayamang pamilyang ito ay naging Kristiyano, ay binigay nila sa simbahan ang kanilang bahay para maging lugar kung saan nagtitipon ang mga Kristiyano sa Roma. A place of gathering. At kung titignan natin, ang simbahan ay lugar kung saan tayo ay nagkikita-kita tuwing Linggo. At marahil dito sa Quiapo ay tuwing Biyernes din. Tayo ay tinitipon ng iisang layunin. Bakit ka pumunta ng simbahan? Para magsimba, para magdasal, para makadaupang palad ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon sa simbahan. At yan ang layunin at misyon ni Jesus, na tipunin niya tayo, kanyang mga tagasunod. Tipunin para saan? Tipunin para turuan.
Kaya, hindi ba, pag nagdiriwang tayo ng Eucharistia, ang pinagdinilayan natin ang kanyang mga aral at turo. Pinagdinilayan natin ang Ebanghelyo ni Jesus. Tayo ay nakikinig sa Kanya. Hindi ba sa bahay, ganun naman? May puwang para sa pagkikwentuhan. May puwang para sa pakikipag-usap. Mahirap po kung di nag-uusap sa bahay. Hindi ba ang magulang kausap ang kanyang anak, kinakamusta ang araw niya, ang mag-asawa ay nag-uusap din. Sa atin bilang pamayan ng Kristiyano, sa bahay ng Diyos, tayo ay nakikipag-usap din sa Kanya. Siya, kinakausap niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. At tayo rin naman ay kumakausap sa Kanya sa pag-aalay natin ng panalangin. Ang ginagawa natin ay pakikipag-usap. Kaya sa simbahan, there is always a place for dialogue. Pakikipag-usap. At hindi ba sa Kristiyanong pamayanan, pinapaalalahanan din tayo that in dialogue, we listen to one another. Hindi mo papakinggan lang yung gusto mong marinig. Kahit yung mga bagay na hahamon sa'yo, minsan ang salita ng Diyos, ganun din ang dating sa atin. Hindi lang source of consolation para sa atin, kundi minsan hinahamon tayo, lalo na sa mga panahon na matigas ang puso at isipan natin. The Word of God does not only console us, but the Word of God also challenges us. As God dialogues with us in the Eucharist, God challenges us to grow more in faith. Isang pakikipag-usap, isang dialogo. Hindi lang isa ang nagsasalita, pareho ang nagsasalita, pareho din ang pinapakinggan ng bawat isa. Kaya maganda rin sana sa ating pananalangin, bukas din tayo para pakinggan ng Diyos. Hindi tayo lang ang salita ng salita. Hindi tayo lang ang salita ng salita sa Diyos. At ang gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa atin. Teka, may problema pag gano'n na, no? Let us allow God to be God in our lives. At hinahayaan natin na ang Diyos ay maging Diyos sa buhay natin kung ang Kanyang salita ay pinakikinggan natin. Tayo ay nakikinig sa Kanya. Hindi tayo lang ang salita ng salita. Tayo ay handang makinig. Tayo din ay handang hubugin ng salitang ating naririnig. Di ba gano'n naman? Kapag ang nanay, pinapaalalahanan ng kanyang anak, yung kanyang salita ay salita na nagdalayo na hubugin ang puso ng kanyang mga anak. At sa ating pagninilay din, sa tinig ng simbahan, ang kanyang boses minsan, hindi natin nagugustuhan, pero ang ninanais nun ay hubugin tayo. Hubugin tayo na lumapit sa Diyos. Hubugin tayo para tayo ay lumayo sa kasalanan. Hubugin tayo para maging katulad tayo ni Jesus. Nakikipag-usap, dialogo. At maganda rin na makita na ang bahay dalanginan ay isang lugar kung saan natin nasusumpungan ang pag-asa. Kaya hindi ba ang bawat bahay dalanginan at sinasabi din natin na ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino, bukal ng pag-asa. At sa sulat din ng ating nakarang Santo Papa Francisco, sinasabi niya that the family and the home is a place where hope
is nurtured. At lalo na ho sa Kristiyanong pamayanan, bilang isang pamayanan, isang pamilyang tinitipon ng Diyos, bilang kanyang isang bayan, tayo din sana ay magbigay pag-asa sa bawat isa. Masumpungan ng pag-asa kay Jesus, tagapagdala ng pag-asa ni Jesus sa iba. Dahil una natin natagpuan ito dahil kay Jesus. Hope is not for us alone, but hope is also meant to be shared for those who are losing hope right now. Hope is meant to be spread out, no? Lalo na sa mga tao na parang madilim ang lahat at nawawalan ng liwanag at kislap ng pag-asa na yon sa kanilang buhay. Sana tayo, mga deboto ng Buong Nazareno, ang tagadala ng liwanag ng pag-asa na ito sa iba. A place of dialogue, a place where we encounter hope. Yan po sana ang karanasan natin at magandang mapansin at hamon at imbitasyon sa atin bilang mga deboto na sa pagtitipon natin sa bahay dalanginan, maging lugar kung saan tayo ay nakikipagdialogo sa Diyos, tayo ay pinupuno ng pag-asa ng Diyos. Nang ganon, ang ating narinig, naramdaman at nakita ay ibahagi natin sa iba. Ang karanasan kay Jesus sa pananalangin, ang karanasan ng pagsumpong natin ng pag-asa mula sa Diyos, hindi sana manatili sa simbahan lamang, kundi ibahagi sa iba. Amen. Magsitayo na po. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagtatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay mang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas dumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat, at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili,
upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasirili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin niyo kami. Magsuko muna po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo ang mga nanalangin sa iyo, ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit hanggang maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng payo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng payo ng lay minister. Sumunod po tayo.
sa pag-aalay po ng ating mga panalangin at pagsasakripisyo para sa mga naging biktima ng bagyo sa Kabisayaan, magkakaroon po tayo ng second collection na ipantutulong sa mga napinsanang ari-arian at mga naging biktima ng dahil sa bagyo. Tumulong po tayo. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. Mga kadibuto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Vela and Prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Nun lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ni loob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang kami pananahan ng iyong kagandahang loob. At sa tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makaptanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen.
At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.